Hello! Hello po, Papa Jack. Magandang umaga kung nasa Pilipinas ka man. Good morning! Good morning po. Ayan. Um, ano pangalan po? Kael. Ano po? Kael. C-A-E-L. Parang Kale. Opo. Parang ganun po yung pronunciation. Kael. Ayos ah. Ilan taon ka na, ma'am? 30 po. 30. Okay. Teka lang ha. Kael. Ano yan? Pangalan mo talaga? Screen name? Part po ng pangalan ko. So Micaela ka, no? Hindi po. Hindi? Hindi po. Kasi ano, alangan naman Michael ka. Kael. Second name, Papa Kaya Jack. mo na, sige. Basta Kael. Ilang taon na si Kael? 30 po. Pwede rin parang 30 o 34? 30. Pwede palang Raquel din, ha? Parang ganun din. Kayla, marami pala. Oh. Anyways, asan ka po ngayon, ma'am? Pilipinas? Pinas po. Malabon. Malabon. Okay. Anong Yes. ginagawa mo sa buhay? Sa ngayon po, housewife po ako, Papa Jack. May anak na? Yes po. Isa po. Ilang taon na? Kaka-3 lang niya, Papa Jack. Okay. So kumbaga nasa ka, no? So nag-uumpisa ka sa journey of motherhood, no? Medyo mahirap 'yan. Challenging pala. Yes. Hindi na mahirap at challenging. Super. Kasi po may autism yung anak ko. So well anyways, may gift daw 'yan mga 'yan, sabi nila. You just have to find yung gift, no? Alam mo, may napuntahan akong, I will not name places na nasa spectrum din yung, that's what they call, di ba, spectrum. Nasa spectrum yung anak niya, pero grabe sa Rubik's Cube. Oo, as in. Parang may bit-bit siyang, parang benting Rubik's Cube na sa isang kaon dala niya maghapon. Tapos ginugulo lang nila, tapos inaayos lang niya na saglitan. Yes po, may talagang mga talent sila na mapapawaw ka. Yung anak ko naman po, siguro masasabi ko, Papa Jack, mahilig siya magbasa ng Tagalog siya English. Mabilis yung memories niya. Kumbaga natatandaan niya agad. Sabi nila, pag parent ka ng or parents kayo ng nasa spectrum, hanapin niyo yung fixation nila. May fixation sila. Sometimes they can remember dates, no? Kahit na wala silang kayang meron, may hahanapin mo talaga yun eh. Yes, Tatsagain mo talaga. But anyways, ma'am, no? Good luck po sa motherhood journey po ninyo, ma'am. Yes, thank you, Papa Jack. Alright. Kaya matagal na po kayong kasal, ma'am? Matagal na po. Sige po, ano po ang mapaglilingkod ko sa iyo, ma'am? Hihingin ko lang yung opinion niyo, Papa Jack, sa stand ko sa pamilya ko. Kasi may issue po kami ngayon. So, Pamilya umpisahan ko meaning na, Papa kayong Jack. mag-asawa? Hindi po, family ko talaga po. Okay. Sige. Kay Papa Jack, 4 po kaming magkakapatid. Papa Jack, baka naririnig niyo yung hilik ng asawa ko. Pasensya na po. Naku, Lalayo ako ko. bibigyan mo siya ng mouth tape. Yung ini-endorse ni Shuvi. Madalas, Papa Jack, madalas sampal. Hindi, mouth tape. Mouth tape lang. Totoo. Effective ba talaga siya, Papa Jack? Yes, mouth Hindi tape. ko pa... Okay po. Yung may butas na. Wag namang masking tape, di makakahinga. Parang ginapos mo naman yung tao. Meron din ako eh. Kasi minsan, hindi, alam mo, when we are sleeping, normal naman na magnganga yung bibig natin kasi wala namang active muscle yung panga pag tulog tayo eh. Opo. So minsan, gigising ka ng tuyo yung labi mo, yung bibig mo. Sometimes nagkakasingaw tayo. Okay po, Papa Jack. Try ko po yan, orderan siya. Okay. Sige, go ahead. 4 po kami magkakapatid, Papa Jack.
And then Pang-ilan ako po ka yung dun? bunso. Bunso? Bunso po ako. Hmm. Ayun po, actually Papa Jack talagang close kami. Kung masasabi kong family-oriented talaga kami. Pero may mga situation talaga na sinusubok talaga. So, 4 kami magkakapatid. So, lumaki din kami sa hirap, Papa Jack. So, yung pangatlo kong kapatid is malayo yung loob niya sa magulang ko. Kasi nga, yung time na mga bata pa kami, kinakailangan na ilipat siya ng magulang ko sa tita ko para lang makapag-aral siya. Okay, so pinaampon yung isang kapatid mo sa tita mo, parang ganon, tama? Tumira lang po siya. Tumira lang siya doon. Parang isang city lang naman po Pagitan. And then yung ate ko, madalas din siya doon sa tita ko para Okay. naman tumulong-tulong. Tapos para mabigyan kami ng pagkain. Kaya masasabi kong malayo yung loob ng kuya ko sa magulang ko kasi nga ang sinasabi niya nga na mahirap daw yung pinagdaanan niya doon. Kumbaga, pinag-aral siya pero may mga kapalit. Ganon. And then, kasi sakitin na yung tatay ko nung that time eh. Tapos masasabi ko po, yung nanay ko, sugalera siya. Kasi naaalala ko pa yung mga kwento ng ate ko na may pupunta sa amin, kukunin yung washing. Sasabihin ni mama ko, hinihiram. Pero Naiposta. pamalit yun sa utang niya. Pamalit sa utang niya, Papa Jack, kasi ano. Tapos, kaya kinukwento ko to, Papa Jack, kasi may may connection. Okay. Connection. Tapos, so lumalaki kami, kailangan ang ate ko, breadwinner na siya sa age of 14. Kumbaga nagtrabaho na siya para makatulong sa family, sa magulang ko. Kael, sorry, medyo maingay yung line. Sa telepono mo yata yan? Or kung hilik na mister mo yan, hilik ba niya yan? O ano, makina ng vapor? Ano ba? Papa Jack, wait lang patry kong patayin yung Sino? yung electric fan. Yung electric fan. Akala ko natutulog yung tao Ayan po. Ayan. Hindi, sige lang. Go ahead. Ayan po, nawala po ba? Hindi, sa phone sa microphone. Anyways, ma'am, okay naman. Tiisin natin. Go lang. Go lang. Sige po, okay po. And then, lumalaki kami, ate ko maaga naging breadwinner kasi nga kapos pa rin kami. Tapos ako, nag-giveaway ako sa ate ko para siya, yung pangalawa kong ate, pangatlong ate ko, nag-giveaway ako para mauna siyang makapag-college. Okay. Pagka-graduate ko ng high school, nagtrabaho na po ako para may katuwang yung ate ko maging breadwinner. Kuya ko Anong unang work mo, Kael? Sa Mr. Donut po. I'm 17 years old that time. Sa Mr. Donut. Ano ka doon? Tagalagay ng butas, ganon? Hindi po. Alam niyo ba yung alam niyo na ba yung dahilan kung bakit ang mga donut ay may sa loob? Ay may butas sa gitna? Bakit siya parang circle? Bakit may hole sa gitna? Hindi po. Tanungin mo ako kung bakit. Bakit? Para maluto siya evenly. Okay. Kala ko naman po mga design lang. Nagtrabaho kayo sa Papa Jack? Hindi, matalino lang talaga kapag gantong oras. Mamaya babuna ako kayo. Sinamantala. Pagpalas 4. Sorry. Okay, ito. Tapos yung Papa Jack, kailangan ko na magtrabaho para may katuwang kasi nga, talaga mas hirap kami noon. Actually, Papa Jack, yung dalawa kong kapatid na babae, maaga silang nag-asawa. Okay. Pero hindi naman sila naging pabigat. Tuloy-tuloy pa rin yung pagiging breadwinner namin. Kumbaga, tulong-tulong pa rin kami, Papa Jack. Kumbaga, pantay-pantay. Pantay-pantay yung tulong namin. Walang lamangan, walang... And then, Papa Jack, hanggang sa nagtrabaho ako for 7 years. Ito naman tandaan, Papa Jack. Hanggang sa nag-decide akong mag-aral. Okay. Ngayon, nung nag-aaral na po ako, ang naging role ko sa bahay, dahil sakitin yung tatay ko, ako na yung nagsasama sa kanya sa ospital. Ako na yung nag-aasikaso kasi wala akong matulong financially. Okay. So, service ang sayo. Yes, sa akin po yung ganun bagay. Ako nag-aasikaso na lahat. Until na may time pa rin yung nanay ko, nagsusugal, inaabot siya ng gabi. May time na hindi na namin pinapaalam sa tatay ko kasi mai-stress pa, pero nalalaman din.
So yung Pero tatay kaya mo, naman kumbaga, hindi siya on board dun sa ginagawa ng nanay mo. Ayaw niya, kumbaga. Yes, Papa Jack, kahit nung kwento pa sa akin ng mga ate ko nung bata kami, talagang nililihim pa ng mama ko. Parang binibilin pa sa amin ng mama ko na, uy, pag nandiyan na yung papa niyo, takbo kayo dun sa pinagsasaklaan ko or pinagtatungkitan ko. Tawagin agad ako, ganon. Mhm. Ganon po yung mama. Okay. And then, actually, nung lumalaki, okay naman. Hindi naman kasi yung severe na parang libangan niya, pero minsan nakakainit na ng ulo. And then, Papa Jack, hanggang sa namatay yung tatay ko. Namatay yung tatay ko, parang sobrang, talagang ang hirap tanggapin ng time na yun. Tapos hanggang sa nanay ko, iyak na nga ako siya na yung mga kasalanan niya, hindi na niya uulitin, yung mga pagsusugal niya, ganyan. Hindi, okay na, Papa Jack, naging smooth na hanggang sa nagpakasal ako, nagkaanak ako. Tapos eto, Papa Jack, nung 2022, 2022, yung ate kong pangalawa, yung sinundan ko, Papa Jack, namana niya yung sa nanay ko. Nalulong siya sa online sugal. Nako po. And then, first na gano'n, ang nanay ko nakiusap sa amin na tulungan yung ate ko. Siyempre, mga kapatid kami, tutulungan. Anong tulong ang inaasahan ng nanay niyo sa Bayaran. inyo? Nabaon sa utang. Bayaran yung utang niya. Papa Jack, hindi kami mayaman. Mm. Actually, nung time na yun, wala akong natulong kasi firma ko na ang sa puso ko na nagsusugal ka pa ng ganyan. Alam mo naman lahat tayo lumalaban lang ng patas sa buhay. Mm. Kung may sobra man, pambayad lang ng mga pangangailangan natin. Actually, Papa Jack, ang takbuhan namin talaga ate ko kasi siya yung medyo masasabi kong meron. Nakakaipon kasi sobrang. Siya yung nalulong. Hindi, yung panganay, yung sinasabi kong Okay. takbuhan. Yung sinundan ko po yung si Ate A yung panganay, si Ate B yung nalulong. Tapos itong si Ate A, masipag kasi silang mag-asawa eh. Talagang sobrang tipid nila, Papa Jack. Isik sa ulam, tinitipid nila yung mga anak ko. Tapos nakiusap yung mama ko na tulungan. Kahit masama yung loob ng ate ko, tinulungan niya kasi natatakot kaming makulong. Baka makulong siya o kaya magpakamatay. Tapos, halimbawa, Papa Jack, nangyari yan September. Okay na. Binabayaran naman ng ate ko kasi may trabaho naman siya. Pero medyo kumbaga, that should have been a reflection for your mama, no? Kasi, I mean, Tapos, nung time na yun ba, yung nanay mo tumigil na ba o hindi pa rin? alam namin tumigil, pero dumating yung eto, Papa Jack, susunod-sunodin ko na lang po. Tapos, Hindi, nung time na nalulong yung ate mo, yung nanay mo ba alam namin, okay. Alam namin, opo, Papa Jack, kumbaga, nagtutong man lang siya, libangan na. Kasi inaalagaan na niya yung mga anak ni Ate B. Kumbaga, pag hindi siya pwedeng magsugal kasi nga, siya naiiwan sa mga bata. Okay. Hindi niya pwedeng iwan yung mga bata. So si Ate B, kung nangyari ng September, nung ulit-ulit ng January, Papa Jack, Okay. umiiyak na naman yung nanay ko na lumapit na ganito, ganyan. Isipin niyo yung kapatid niya, mama, yung anong mangyari. Nakakawa ako sa mama ko at the same time na parang yung feeling ko na bakit yung mama ko yung nagmamakaawa at the same time parang feeling ko pinapaboran niya yung ate ko. Kasi nga, Papa Jack, sa puso ko, hindi naman naisip si ate na nagpapakahirap magtrabaho. Tapos manghihiram lang kayo para sa yung sugal. Parang ganun po yung thinking ko. Naaawa ako sa ate ko. Actually, Papa Jack, hindi naman sobrang laki naman ng halaga ng era. Pero sa amin, sobrang laki na nito, Papa Jack. Nasa 30 plus 50. Subjective kasi yung laki ng halaga eh, di ba? Subjective yun eh. Kasi ayun lang, feeling namin kayamanan na yun, Papa Jack. Oo naman. Kahit naman sa akin, malaki yun. Ano ba kayong... Hanggang sa pinagbigyan ng ate ko. Pero sobrang sama na ng loob ng ate ko sa mama ko. Pati sa kapatid ko. Hanggang sa after 2 years, wala kaming narinig.
Pero nung last January, yung mga pautang ng ate ko sa mama ko, na-dispal ko ng mama ko. Wait lang. Okay, say that again. Yung mga... Nagpapautang yung ate ko ng 5,000, 10,000 dun sa lugar namin. Tapos na-dispal ko ng mama ko. Wala nang Wait. bumalik sa ate ko. Ano yan, di ba? Yung mga micro-lending, mga sa inyo. po. So, yung ate mo Opo. nagpapautang, yung nanay mo ang taga-singil. Opo, kasi para may pantulong pa rin. Kasi Oo. hati-hati kami sa gamot ng nanay ko, sa Tapos, mga saan ibang dinadala ng nanay gastusin. mo yung pera? Hindi na, nagbigla na lang tumawag. Nagsabi si mama na wala na daw. Wala na daw siyang masisingil. Tapos yung ate ko tumawag sa akin, iyak ng iyak. Sabi niya, Ella, bakit ganun si mama? Kasi ako ginanon, hirap. Bata pa lang ako, hirap na ako. Pero hanggang ngayon, tumutulong ako sa inyo. Sabi niya, dapat ko sasaktan kasi ko para sa ate ko kasi alam ko yung hirap niya. Tapos ito rin yung pinakamasakit pag nito lang. Nalaman namin yung ate ko. Kasi nung nalaman, nangihiram ng 100. Alam niyo po, Papa Jack, ang pinakasama ng loob ko. Ayun na yung ate ko. Pero yung ate ko, galit na galit sa amin na parang sinasabi niya. Sorry ma'am, I'm sorry. I'm having a difficult time trying to understand kasi may... Ano po yun? Ano po, nalulung na naman po yung ate ko this time. 100 yung hinihiram niya. 100,000? Yes po. Tapos ngayon, sabi ng mama ko, dahil ayoko, sabi ko, pag pinahiram mo yan, huwag mo na akong kausapin. Kasi nga, maagrabyado na yung ate ko eh. Kasi yun na lang yung pera niya, Papa Jack. Tapos nag-aaral pa So sa yung UE ate mong isa anak niya. nalulong, humihiram sa isang ate mo ng 100,000 pang sugal. Hindi, utang na po yun. Okay. Mga utang niya. Apo. Okay. Actually, hindi yung ate ko yung nagsasalita para sa kanya. Yun Mama ko. Apo. Ang pinakasama ng loob ko sa mama ko, nagsasalita siya sa amin na nasa huli yung pagsisisi, mamaya magpakamatay yung ate niyo, yung mga anak niya. Mga wala kayong puso. Ganyan yung sinasabi ng nanay ko sa sobrang sama ng loob ko. Tsaka sa awa ko sa kapatid ko. Sabi ko, kung mamamatay, mamamatay. Paano kung kami mamatay? Paano pag si ating na-depression, nagpakamatay? Okay lang sa'yo. Yan hindi. So, sa madaling sabi, Kael, yung nanay mo, she's lawyering yung isang ate mo para pautangan ng isa pang ate mo para saluhin dun sa okay. Tapos parang gini-guilt trip ng nanay mo yung isang ate mo na may pera naman. Parang ganun. And you, being the bunso here, you are just in the scene. Yes, Papa. Kasi alam niya na pirma ko na no. Tsaka alam niya pong marami kaming gastusin kasi nga nagte-therapy yung anak ko. Actually, Papa Jack, ang kinausap niya yung kuya ko, pati yung ate ko na maghati, mag-50 sila. Ang sabi ng kuya ko, hindi ako nagtitipid para lang pambayad ng pinagsugalan ng anak mo. Ganun ang salita ng kuya ko. Tapos dinalak na po sila. Kaya pong ate ko po, iyak nang iyak sa akin na, Ella, pag pinahiram ko pa ito, paano pag hindi ako... Ikaw si Kael. Anong sinabi sa Ella? Kael. Ayun, sabi po ng... Wait lang! Hindi kayo makaget over. Kael, Ella, Kaela. Okay, alam na namin. Apo. Tapos sabi po niya sa akin na pag pinahiram ko itong pera ko, paano pag hindi ako kumita? Paano pang tuition buwan-buwan ng anak ko? Sabi ko, hindi mo i-risk yung pamilya mo para sa kay mama, pati sa kapatid ko nga. Kasi firmo, Papa John, kasi feeling ko kasi, alam ko yung sarili ko, ulit siya. Paano naman yung kapatid ko? Pag pinapasama na loob ko yung mama ko, ba't hindi iniintindi yung point? Isa pa pagpapatid, mga kapatid ko, ba't tayo na nila? Okay. Nakasama sa pananakot ko, Papa Jack.
ngayon yung nai-stress para sa kapatid ko na kinakagalit ko din na kasi siyempre may sakit na din yung nanay ko. Siyempre isip ng isip. Kaya ang gulo-gulo din ng isip Anong ko siya, anong puso ko yung papadyak. wait lang yung kapatid mo Yes na po, nalulong sa sugal, anong work nun? manager po. Okay. May asawa yun? Yes po, kasi hindi pa alam ng asawa niya. Sabi ko sa ate ko, sabihin mo na yung totoo. Kung iiwanan ka dahil deserve mo. Tama. Anong tanong mo sa akin, Kyle? Kung tama ba yung desisyon ko na pinipigilan ko yung ate ko siya na magalit ako sa nanay ko dahil sa pang-guilt trip. Okay. Parang hindi niya kami Teka lang. Kyle, medyo magulo yung line mo tapos nag-high pitch ka pa, lalo na kung wala maintindihan. Hindi, Papa. Papunta sa taas. Sabi mo, tama po ba? Wala ko na-get sa part na yun. Ulitin mo yung part na yun. Tama po ba? Tama po ba na pinipigilan ko yung ate ko na tulungan sila? Tsaka nararamdaman ko yung galit sa nanay ko kasi parang yung kapatid ko lang yung iniintindi niya yung dahilan. Kami hindi. Parang hindi niya kami anak. Kung i-guilt trip niya kami na parang walang nagawang mabuti sa kanya. Tapos ito pa, Papa Jack. Yung galit pa ng nanay. Nagtatanong ka ba o nagkakwento ka na ulit? Kasi nagtanong ka eh. Tanong po, Papa Jack, kung tama po ba yung stand ko. Tsaka nung nagagalit ako sa nanay ko. Tapos, dagdag ko lang to, Papa Jack. Sige Ang lang. hirap pa sa nanay ko kasi pinapagamot namin. Sabihin niya. Nagagalit pa siya na, sige na, huwag niya nakapagamot. Total, ganyan naman kayo. Papa Jack. Ay, naku, nag-high pitch na naman siya. Ano yan? Yung feeling lang ng gano'n na hindi ko alam kung maiinis ba ako sa nanay ko. Hindi ko na po alam talaga. Kayo na po, Papa Jack. Pasensya na po. Buti naman. It's my time. It's my turn to shine. Okay. Okay. Okay, let me start by saying everybody has to learn their lessons. Okay? Now, ganito na. Let me tell you that at some point in this entire story, Kael, with all due respect to you, okay, with all due respect to you, you have to let this one go. Because by having your opinion, kasi you have made your opinion on your positions clear naman. Family kayo, tama? Yes po. But this has got nothing to do with you. Wala ka naman ambag dyan, di ka mainutangan eh, ba't nakikialam ka dyan? Okay. By me saying that, I do not mean to disrespect you. My point is, everyone has to learn their lessons. Anong point ko? Kung hindi mo talaga kayang pigilan yung ate mo na pautangin, huwag mo nang pigilan, hayaan mo siya. Yung isang kapatid mo na lulong sa sugal, let her learn it the hard way. Because somebody's gonna give in, somebody's gonna break. Hayaan mo maging desisyon niya. Kung gusto niyang isave yung ate mo na lulong sa sugal, then let it be. Para maranasan niya na mawala ng 100,000 kasi hindi siya nag-isip na maayos. That is not your decision to make. Since it's not your money, it is not your decision to make. It saddens me that may faction sa family mo. Hindi dapat eh. Pwede niyong wag nang pautangin yung ate mo. Pamilyadong tao eh. She now has her own family. She now has her own group of individuals na kakampi niya sa buhay. May asawa na siya. Let her handle it. All of you are alien to the story. Nanay mo, ate mo may kaya, may 100,000, ikaw, all of you, kayong tatlo, you are, even your kuya, na binlock kayo. You are all alien to the story. Hayaan niyo siyang isolve niya on her own. Pinasok-pasok niya yan,
'Di ba? Because if you keep on saving na yung ate nyo, kasi hindi naman din ang first time eh. Pag inulit yung inulit na isalba yan, maniwala ka sa akin. Sa utak ng mga tao na lulong sa ganyan, as long as meron silang safety net, uulit yung mga yan. Diba? It's a little bit hypocrite from your mom to be saying the things that she said. I'm sorry, with all due respect to your mom. Diba? Kasi ang totoo niyan, I could be wrong, but we can all agree that at some point, she could have been the biggest influence kung bakit may anak siyang nauwi sa ganyan. Maybe it's in a different form, but sa kanya naman na yan. Tama, mali? Yes po. Hayaan mo yung ate mo kung balak niya ibigay 100,000 niya sa isang ate mo, hayaan mo sila. Not your money, not your, di ba? Not for you to meddle with. Pabayaan mo sila. Ganito kaya na. I know that inumpisahan mo yung kwento mo by telling me, Papa Jackson, sobrang close po namin kahit lumangi kami mahirap. In so many words, that's what you said to me. Tama, mali? Yes po. Okay. But you have to remember, the same logic that I told you about your ate, may pamilya ka na rin. Focus on your family. Papa Jack, You have say. yes po. You now have a kid that's under the spectrum. Wag mo nang istresan ang sarili mo to be meddling with business that is not for you to meddle with. You were saying? Naawa ako sa mga bata kasi may time na aabangan ko yung pamangkin ko para bilan ko siya ng pagkain. Kung anong gusto niya. I get your heart, ma'am. No? Yes. Naintindihan ko yung point mo. Okay. One day, ipagpapasalamat ng post ng nanay nila yan sa kanila. Imagine mo, manager ka, kung ano man, saan ka man nagmamanage, no? Manager ka, anak mo nagugutom. Kasi nandiyan kayo. At some point, if you are being held hostage dun sa consequence ng kapalsuhan ng isang ate mo na nalulong, 'di ba? At some point you become an enabler. Maging enabler ka niyan eh. You have to allow your ate to suffer the consequences. Ngayon, kung gusto ng isang ate mo na pahiramin ng 100,000, hayaan mo siya. Pabayaan mo siya para malaman din niya, 'di ba? Para madala din siya. This is not your problem to meddle with. You're completely alien to this. You have a son, son or daughter ba meron ka, ma'am? Daughter. You have a daughter that needs your full attention. I cannot make an overemphasis to that. You have a daughter that needs your full attention. Papa Jack, paano po pag tinatakot din kami na hindi na magpapagamot, hindi iinom ng gamot, hindi magpapa-check up? Okay. Ay ayaw po namin lumala yung sakit na. Okay. Ganito ha. Not at any point magpapag-guilt trip kayo kahit kanino. Not at any point you will be emotionally blackmailed when your intentions are good. I'm sorry. Diba? But your mom has to learn her lessons as well. Ayaw niyang paggamot, siya naman mag-suffer niyan. You can only do so much. Mga kaibigan, alam nyo, kilala nyo ako, kakampi ako ng mga parents. But not all parents are perfect. Not all parents are worth taking their side. And this time, I'm taking your side. I'm not taking your mom's side. I'm taking your dad's side, but he's gone. He's in a better place compared to us. Sabihin niyo, ganito, Kael na, master the courage. Sana nakikinig nanay mo. No, nanay mo walang pinagkatandaan. Sana marinig niya to. Ikaw, Nike, tumatanda kang paurong. Di ba? Nagpamana ka sa anak mo, maliban sa bisyo, nagpamana ka pa ng katangahan. Baka mamana ng mga apo mo yan. At some point, kung yan ang problema ninyo, you have to master the courage to tell your mom, diwag. Ayaw mo diwag. Ano gagawin mo? Ayaw niya diwag.
Papa Jack, sabi niya, paano pag nakulong? Tapos sabi ko, eh di dadalawin na lang. Exactly. Kamo. Sabihin mo pag nakulong, dadala ng burger, mag-aambag pa ako ng vegan burger para sa kanya. Tsaka ng dragon fruit juice para siya doon, magtayo siya doon. Ganyan talaga yung mga sinasabi po, Papa Jack. Yes. Sobrang sama na ng loob ko. Ay, di makulong. Tapos, di ba, Papa Jack, sasabihin, mamaya magpakamatay. Sige, yung Uy, isa, dahan-dahan ka ng sa word. Baka akin, ma-block naman tayo dito sa ano. Ay, sorry. Baka daw magganon, Papa Jack. Sabi ko, kung magaganon. Sige, ako nandun sa isa niyang anak. Alam mo, Kael, the problem with you is you're picking fights and arguments with your mom. Pag sinasabi niya yan, wag ka na rin magsalita. Isa kasi patol ka din, wala ka rin sa lugar eh. Mali rin ako, Papa Jack. Pag sinasabi niya yan, wag mo nang patulan. Sisagot ka rin eh. Saan ba yung tubo ko na? Okay, now, I have a concern. I'll tell you something. Yes po. Pag hindi ka tumigil, na hinahati mo yung attention mo outside of your family, it's only a matter of time. It will trickle down sa sarili mong relasyon. It's going to affect you negatively. Only a matter of time. Maniwala ka sa akin. Opo, Papa Jack. Nakaka-apekto po talaga. It's only a matter of time. It's going to trickle down sa sarili mong relasyon and it's going to affect you negatively. So tigilan mo yan. You now have your own family. Papa Jack, tanong ko na lang po to. Hindi po ba selfish ako pag iniwanan ko sila sa ganun? Pag hindi na ako hindi ko na inintindi yung mga message niyo regarding doon. No. Ganito, you don't have to stop being a family to them. You just have to be firm sa position mo. Magkaiba naman yon. Hindi mo kailangan i-abandon sila. That's not my point. You don't need to, diba? But you don't need na makipag-argue pa. Just be firm on where you stand. Period. Yes, po. Lang. Yes po. Okay po. Pero Papa Jack, wala namang masama kung patuloy ko pa rin tutulungan yung mga pamangkin ko, diba? I mean, kahit hindi man financial, mabigay ko yung mga kailangan nila or needs nila. Makatulong ako sa mga pamangkin ko. Okay. I'm no comment. Okay. No comment. At some point, Kyle, this is no longer your decision. You have to seek for your husband's approval to that. Actually, yes, Papa Jack, sabi nga po ng asawa ko, sa ganung bagay kaya kong tumulong. Kaya natin tumulong, pero sa bisyo, hindi. Kasi Papa Jack, talagang open naman ako sa asawa ko. Anyways, Kael? Yes po. My biggest concern right now is not your mom, not your ates, but your husband. Yes po. Your husband. I cannot make an overemphasis. Yung asawa mo. Yes po. Yes po. Yes po. Okay? Opo. Malinawan ako, Papa Jack. Salamat. Papa Jack, last na question. Kasi curious ako, bakit po, favorite niyo po ba yung 26? Kasi lagi po kayong 26. May story behind po ba doon? Yun talaga edad ko. Ano bang issue mo sa edad ko? Hindi po. 3 years ago, wait lang, excuse me. 3 years ago, 29 ako. Pabalik yung edad ko. 3 taon na ano pakialam mo? Alam mo? Tinan mo ha. Ugali mo talaga, pakialamera ka hanggang sa akin. Pakialamera ka, tinan mo? Wala ka namang... Papa Jack, alam niyo po ba, ayun na yung pinaka gusto kong tanongin bago pa ako tumawag sa inyo. Nakalimutan ko lang.
Anyway, so sige na, Sorry. mag-ingat ka ha. Apo, salamat po, Sa, Papa send Jack. my regards to your husband. Okay po. Thank you.